Oh. Ah, what is up? What is up, guys? Welcome back to our channel. Welcome back to another video. Yes, sir. Hindi kayo namamalikmata. Naka-best pa tayo today. Pero tayo lang magra-ride today. Biglaan ride lang to. Medyo may gutom na. Time check, I think it's 4:27. Hindi ko pa na-adjust to. And di pa tayo nag-almusal or nagla-lunch. So sabi ko, parang gusto ko mag-Jollibee. Biglaan lang. So samahan niyo ako ngayon today sa Jollibee. Paglabas ko sa garahe, ano mo yung parang tiyatawag ka ng motor na, psst, uy, parang psst, uy, ride mo naman ako. Yun ang tingin ko kay Vespa kanina. Kaya napag-decide tayo na siya ang ating gamitin today. And medyo matagal-tagal naman din nagagamit si Vespa. So tingnan natin kung okay pa lahat. If everything is in good working order, diba? Baka mamaya parang yung cab pro na dito dyan ito, maluwag-luwag yung mga ilaw-ilaw. So far okay naman, gumagana naman lahat. So yun, kumusta na kayo? Isang linggo na naman nakalipas. Ngayon na naman tayo nakapag-vlog ulit. Medyo gloomy today and yesterday, and lumamig na naman compared last week. Parang Sunday ata, medyo yun ang pinakamalamig ulit so far. Sarap ni Vespa. Sarap talaga pag di mo nagagamit ng matagal tapos gagamitin mo siya ulit, di ba? Nakakagana ulit mag Vespa kahit medyo malamig So yun nga, sa weather nga ngayon, hindi si Vespa ang the best kasi medyo malamig. Pero sabi ko nga kanina, tiyatawag niya ang ating atensyon kanina nung nandun tayo sa garahe, nung nagre-ready tayong umalis. Nasa linya ako So yun, anong sabi niya, i-ride mo naman ako. Kinalimutan mo na ata ako Pero hindi ka namin nakakalimutan. Nandyan ka lang. Pero in fairness, na-miss ko to. Nahugasan nga pala doon ni Mr. Sarao ni Moto MGP noong before New Year. So shout out to Max Garage Detailing. Nahugasan niya to right before New Year. Actually mga motor nahugasan niya yung bago mag New Year. And yung hugas niya na yun yung very first hugas after maseramic to nila brother Marwin at brother Patrick. So yun yung huling hugas niya nung before siya ceramic. After nun, nung New Year lang ulit siya hugasan. Hindi naman siya lumalabas ng garahe, so maputi pa rin siya. Hindi masyado adi kabuk lang good thing naka-ceramic, so hindi masyadong kumakapit, di ba? Sarap, piga-piga lang. Congrats pala kay Brody sa kanyang Italjet Dragster. I think 200 ata yun, kulay pula. So, pogi. Tapos ang ganda ng exhaust niya I'm sure maingay din yun. FM ata yung exhaust niya, yung mataas, yung high mount. Hindi siya malosi pero high mount exhaust yung nakakabit dun sa nakita kong video ni Brother Brody sa kanyang Italjet Dragster. Ganda, pogi din pula. Medyo sporty datingan talaga. Tapos si Brother Amor naman, congrats sa iyong Malosi exhaust para sa kanyang Vespa. So tayo dito sa ating GTS 300, nakamalosi rin tayo. And so far, so good na wala naman akong nagiging issue. Mileage check natin kay Vespa is 3,347 miles. So nakabit ko tong Malosi before or wala pang
I think wala pang 1,000 miles. Ito ata yung pinakaunang upgrade ni Vespa eh. Hindi ko alam eh. Balikan natin yung mga vlogs dyan. Makikita natin kung anong unang ginawa natin dito kay Vespa. I think yun nga yun, yung Malossi exhaust. So far so good. And never tayo nag-remap. So wala naman siyang issue. Ganun pa rin siyang umandar. And yun, happy tayo sa tunog ni Malossi. Hindi ganun kalamig ah. Actually siguro dahil nakadoble-doble lang ako. Meron akong t-shirt, hoodie, airbag, tapos windbreaker. Kaya medyo hindi pasok ang lamig sa atin today. Yun ang naisip kong kainan ng bilis eh, Jollibee eh, na medyo may ride tayo ng konti. Kaya Jollibee tayo ngayon. Bida ang best pa today. Bida ang Vespa. Yun ba yun? Hindi ko alam. Medyo hyper tayo ah. Kasi nakasampa na naman tayo sa Vespa. It's been a while. Sarap nung malaking salamin no? Laki ng coverage. Hindi ko alam kung anong view natin ngayon dito. Kasi hindi ko alam kung sakto lang yung height nung ating camera today. Pero malalaman natin mamaya yan. Pagdating natin sa Jollibee, check natin yan. Tapos after natin mag Jollibee, subukan natin i-text si Pogi World kung nasa work siya or nasa bahay siya. Kasi yung padala ni Ninong Nick na jersey, hindi ko pa nabibigay kay Pogi World eh. Yun na lang yun, hindi ko nabibigay kasi hindi pa kami nagkikita. Nakita kami, actually birthday ni Mike Bomac. Nagpunta sila sa work, kaya lang hindi naman natin dala yung jersey. So kain muna tayo and then text natin si Pogi World. Kung available siya, i-meet na rin natin, di ba? Reason to ride na rin yun nung medyo malayo-layo pa ng konti. So side street lang muna tayo ngayon. Hindi muna tayo mag-freeway gaming para ma-enjoy talaga natin si Vespa. Actually, overdue na eh. Overdue na talaga yung ride namin ng Vespa. Kailangan na nating mag-set ng ride. Siguro konting init lang, pwede rin ulit. So yung ating auxiliary light gumagana pa naman after I think it's been a year na rin, no? Nung nakabit natin yung auxiliary light na yan. So ano nga bang brand nito? Motor Fans, galing kay Onimoto. Pati yung busina natin galing din kay Onimoto, yung Piaya. Yun, gumagana pa. Ayos. Pero feeling ko kailangan na rin oil change to si Vespa ulit. Kasi kahit hindi ginagamit, diba? Hindi ko alam yung huling oil change ito kung kailan pa eh. Actually si Monster and Vespa due for oil change. Kasi si Monster dalawang track day na yon, so due na siya for oil change. Gugulat siya eh. Sabi niya parang mabilis yung scooter na yon. Bukas pa siyang bintana eh. Lapit lang naman yung Jollibee. Actually yung kung nasan yung Jollibee, ito na yung street na yun, Cheyenne Avenue, pero sa kabilang dulo ng Cheyenne. Rush hour na rin yun, iuwi na rin yun. 4:30. Nice one. Nakikiraan ba tayo? Okay. Nakiraan na lang tayo. Excuse me po. Sarap ng naka-scooter.
Kinausap ko pala si Tito Will lang ng isang araw. Nabanggit niya na parang last Sunday ata Blake's Alabang sila, breakfast with DCS. Hindi ko lang kung ilan sila eh. Sabi ko, ayos eh. Sulit naman talaga yung breakfast sa sa Blake's. Hindi ka pwede magkamali doon. Kung gusto mo lang mag-ride ng konti, kasi galing kang south, pwede ka mag Blake's Alabang. I think 7 AM start ng 7 AM start ng breakfast hanggang 11 AM if I'm not mistaken. Tapa. Tapa yung in-order ko nun. Lagi naman ako si Tapa eh. Tsaka yung waffles. Sarap. Try nyo yan. Blake's Alabang, or kahit saang Blake's ata may breakfast na. Kasi kakagaling lang ni DJ DLS dun sa Blake's nung isang araw. Nag-breakfast din sila eh. Medyo nagmamadali tayo gutom na kasi eh. Tinamad bumangon. Actually meron pa silang nag-check din ng aircon sa bahay kanina. Parang maintenance check-up na, parang yearly ba yun o yearly maintenance. So lunch yun eh, after nung umalis ng tao. Shoutout pala doon sa nag-check, no? Rockwell Brothers. Shoutout Rockwell Brothers. Kaya brother JR. Kasama natin yan sa Ducati. Isa yan sa mga kasama natin sa truck. Sa kanila yung company. Pero hindi siya yung nag-check today. Pero shout out. And so far all goods naman daw yung system ng ating aircon sa bahay. Medyo hindi ko alam kung usok ba yun o fog sa bundok ko. Umulan kaya doon. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Layo kasi. Nandun sa dulo. Grabe. Sarap mo pa rin, Vespa. Wala ka pa rin kupas talaga. Pagka side street ang labanan, hindi ka magpi-freeway, goods na goods ka pa rin talaga. Twist and go. Napakagaang. Ayun, syempre kung compare mo siya sa Monster at saka kay Multi, magaang talaga siyang dalhin. Diba? Excuse me po. Sakto yan. Go mo. Yes sir. Let's go. Hindi ka rin naman makapahiya pagka mga 55-60 miles per hour lang speed limit, or 45 nga eh. Sandali lang makarating dun. Kaya okay lang. Minsan may mga nati-trigger din na na kotse, parang scooter yun, moped yun bakit umaalis. So yung iba mga patol. Wala, matatawa ka na lang naman pagkagaroon eh. Sabi nga, pagka mga 30 o 40 ka na, rider ka, ito nag-iiba na yung galawan mo sa kalye. Diba? Hindi na panay bilis. Gusto mo na lang makauwi ng buo. Bukod sa nag-i-enjoy ka, ay makakauwi ka ng buo. Minsan hindi mo na papatulan. Kaya mo na, una ka na. Meron talaga pagka may edad pala. Yung mga sinasabi namin dati na hindi kahit tumanda ako, hindi, ganyan pa rin. Good luck. May traffic. Hindi naman traffic, madami lang sasakyan sa pila. Airplane
Aeroplano. Small plane. Hindi ko alam kung ano yan. School plane. Kasi merong airport dito sa north. Parang nag-ano sila ng mga school. Flying school. Yan. Okay. May motor. Sabihin yan. Ay. May Harley Davidson. Samahan tingin ni Manong. Manong, samahan tingin mo sa akin ah. Pero purple oh. Purple ang kanyang Harley Davidson. Ano ba to? Softail ba tawag dito? Kasi may shocks eh. Feeling ko softail yung tawag sa Harley niya. Hindi rin siya nilalamig guys. Short shifting si tatay. Short shifting. Okay na natin. Batiin na natin si kuya. Minsan dito pagka moped din ang dala mo, suplado rin sila eh. Pagka di big bike, tas big bike sila, suplado rin. Most of the time dito ganun. Ayun oh, maulap dun oh. Smog ba yun? O fog? Feeling ko fog eh. Bandang taas yan sa Merlin area. Napit na tayo sa Jollibee. Ano kayong ma-order natin? Walang kamatayang spaghetti. Pero hindi pa tayo nag-aalmusal eh. Feeling ko burger steak to. Burger steak tapos dessert spaghetti. Importante makakain. Actually malapit tayo kay Mike Bomac. Hindi lang natin na-text pala si Bomac. Gutom na. Advanced TFTI na lang. Pero text natin. Pagdating natin sa Jollibee, subukan sa nating i-text na nandyan tayo. Pero alam ko often kasi si Mrs. Mike Bomac today. Kaya feeling ko ano yan, quality time. Pero subukan natin i-text mamaya pagdating natin sa Jollibee. Wala siyang ginagawa, edi maiikot naman niya yung mga isa sa mga Vespa niya. Yes, sang kanto na lang. Nasa Jollibee na tayo. Ay, buti naman tumingin ka. Ay, nagamit yung busina ni Vespa. Nagamit ng busina ni Vespa. Buti na lang nakita niya ako guys. Sarap ni Vespa, grabe. Hindi, parang at home ka pa rin pag sakay mo sa kanya kahit matagal mo siyang di ginamit. Ano mo yun? Walang pinagbago. I mean, wala naman talaga tayong binago dito sa motor na to. Wala rin tayong in-upgrade. Wala tayong ano. Saka sabi ko naman, tapos na siguro ako sa build na ito, itong Vespa natin. Siguro kung meron man akong idadagdag dito ano lang, braking system, yun na lang. Pero yung mga wheels, yung aesthetics, wala na, goods na ako dito. At least yung preno, diba? Laking tulong din yung preno pag maganda-ganda ang preno mo. Power naman, okay na tayo dito. Hindi naman nagpapabilisan kung gusto mong mabilis, mag big bike ka. Okay naman sumakasabay naman sa traffic. Yan na si Jollibee. Ito yung pinakamalapit na Jollibee sa amin itong dito malapit kila Mike Bomac. Ba't na kasi ako dun kumaliwa? Isang van sila magto Jollibee. Tayo magpa-park. Dito na lang sa tabi. Actually pwede dito
Yung dito. Tapos doon tayo po sa kita ang motor. Diba? Let's go. Alright. Tapos na ang Jollibee. Nakaraos din ng gutom. So ngayon, tinawagan natin actually si Pogi World. Sa bahay daw siya. I-drop natin yung jersey from Ninong Nick. So ngayon natin maabot yung jersey ni Pogi World. Lumilim na. Time check, it's 5 o'clock or 6 o'clock. 5, tama ba itong ano ko? Or saan ko? 5 na ba? Hindi ka, meron na ng araw eh. So I'm guessing around 5 to or 6 o'clock na. Hindi, 5 pa lang yan. So tama pala yung orasan natin. So yung Jollibee dito, usapan Jollibee tayo. Yung kinain kong 3 pieces burger steak tsaka spaghetti around 20, siguro mga $23. So ganun kamahal yung Jollibee dito. Pag i-convert mo yung pang isang tao or yung burger steak, let's say yung 3 pieces burger steak na may kanin, parang $15, $15.49. So plus tax, palagay mo ng plus tax, di ba? Mga 16 something or $17. Sa Pilipinas, ano nang makakakain mo sa, magkano ba yun? Mga 800 pesos. Kahit pa paano, pandalawang tao na siguro sa Jollibee yun, no? Yung 800. Yung kinain kong total bill, parang mga $23. Makakapagpakain na sa isang pamilya. Ganun ang presyuhan ng Jollibee dito sa amin. Smoke Ranch na naman tayo. Tapos Buffalo. So wala nang araw, medyo malamig na. Pero kaya pa naman. Hindi pa naman siya yung nakakainis na lamig. Meron tong matanda kanina sa sa Jollibee. Matandang babae. Sabi niya, sa'yo yung motor. Actually dumating si Kuya JR. Galing siyang gym. Naiinit din ata. Dumaan dun sa Jollibee. Ganun niya si Kuya JR. Sa'yo po yung motor. Sa'yo yung motor, sabi ng babae matanda. Nakatungkod pa si Lola eh. Kanya ganda. Thank you po. Sabi ni Kuya JR, pati mo ako tinext na mag-Vespa ka pala. Sana nag-Vespa ako papuntang gym. Biglaan nga lang po. Doon sa mga TFTI, advanced TFTI. Pagka talagang gutom, medyo gusto mo na lang makakain eh. Ngayon solve na tayo. Di chill ride na tayo. Mas nakakapag-isip na tayo ng matino. Bukas, ewan ko kung magra-ride kami ni Kuya JR bukas. Medyo malamig din eh, pero parang mas may araw bukas kesa today. So bahala na kung saan makarating bukas. Pero malamang namang sa big bike gaming yun. Or baka Vespa ulit. Dyan lang naman. Tingnan natin. Na-enjoy ko si Vespa today Kaya sabi ko, tawagan natin si Pogi kung nasa bahay para lumayo-layo pang ating ride. Is that a Supra? It is a Supra Guava. Wow, Pogi. Ganda rin ng coaching yun Supra. Medyo napakamahal lang din ng presyo. Yung pang ilalim natin, dali siya, meron tayong thermal sa loob ng pantalon, nung riding pants natin. Hindi siya regular maong riding pants talaga siya. So medyo mainit, makapal siya. So mainit din siya. Tapos lagyan mo ng warmer sa loob ng thermal. Hindi okay na yung ilalim. Pinakamanamig na part is yung sa kamay. Pero naka gauntlet gloves naman tayo. So wala po pasok na hangin. Okay na rin. Kaya naman, hindi yung sobrang lamig na
nanginginig-ginig ka na sa lamig. Goods pa naman yung ganitong outfit. Yun, dito na tayo ng Pogi World. Kaya abot na natin ang kanyang jersey. Nawagan naman natin siya na dito na siya sa bahay. So, maluwag ang garahe ni Pogi ngayon. Bukas yung trunk ni Pogi. Ang kanyang S14. You riding around by yourself? Pogi World! Yeah! Must be nice. Are you off today? Bringing back this again. Thank you. That's from Nick? Nick. Yeah. Look at this guy. Why is your trunk open? Oh, I'm battery tender. Ah, okay. Alright, folks. Thank you. Yes, sir. Right side. Of course. I'll try to stay warm. Yun. Okay na. Nadala na natin ang package. Package delivered. Okay, Vespa Pogi. Oh, I mean Pogi World. Shoutout again kay Ninong Nick sa mga goodies. Hindi pa namin magamit ngayon, malamig. Pero sakto yan sa summertime. Jersey Gaming. Pero syempre, Jersey Gaming na may airbag. May mga kakilala kasi tayo na sumemplang ng hindi naka-airbag eh. Medyo sabi nga namin kung naka-airbag nung nangyari yun, medyo iba-iba ng konti yung outcome ng semplang, di ba? Pero okay naman yung mga okay naman na sila. Kaya lang syempre hassle din, di ba? Eh kung may airbag ka, kahit pa paano may laban-laban. Pero yun lang. Alright, yun lang. Tapusin ko na natin itong vlog natin ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin today sa ating trip na Jollibee. And wala pa rin kupa si Vespa, guys. Ngayon nag-iisip kayong kumuha ng Vespa, ito pa rin yung sign nyo. Kung mapanood nyo to, ito yung sign nyo na uy. Ito ang sign nyo na bumili ng Vespa. Alright, maraming salamat sa mga bago natin subscribers. Welcome to our channel. Sa mga hindi umaalis at sa mga nag-aabang ng ating videos, maraming salamat sa inyo. Alright, until the next one, guys, ingat kayo dyan and enjoy. Let's go.